Mapagpalang araw po. Ito, kaway-kaway ka muna. Ganyan. Yan, oh. Napakagandang bata. Apo po yan, apo. Ito naman sang lola. Si Nanay Tali. Ito naman po yung nanay. Dito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali upang magdala ng magandang balita na walang iba kundi yung salita ng Diyos. Alam niyo po, sa manood ka ng TV, sa social media, sa Netflix, sa YouTube, lahat na. Nakakapunod ka ng magagandang balita, nakakapunod ka ng pangit na balita. Pero yung dala natin ngayon, yung magandang balita ng Biblia. Po, yun, iba yun. Iba yung nasa Biblia. Yung napapanood sa mga TV, sine, sa social media, iba yun. Yun ay mga bali-balita lang. Kung minsan, mga fake news pa. Ang dami fake news ngayon. Mga AI, tawagin. Kagaya ni Meta. Si Meta pala ay AI, hindi pala tao. Kasi in-interview kasi. Nasa ko eh. Nasa interview. Kaya wala siya magawa. Bago tayo papalahot sa ating meron tayong hawak na Biblia, magandang bagay na manalangin, hiling ng tulong sa Diyos para magpaunawa ng kanyang turo't aral. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita, buksan ang isip at diwa ng bawat nanonood ng video nito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang sabi ni Apostol Pedro, ganito, unang Pedro 1:25. Ngunit, ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko sa inyo, sabi ni San Pedro. Yung mananatili, sabi niya. Sabi niya, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili kailanman. Ibig sabihin, lahat mawawala. Langit lupa, mawawala. Lahat ng inyong nakikita ng inyong mga mata, lahat yan mawawala. Pero hindi mawawala yung salita ng Diyos. Anong sabi ni Pedro? Mananatili. Ito yung salita ng Diyos na, o magandang balita, na ipinangangaral ko sa inyo. So, maliwanag po sa pahayag ni San Pedro, na yung salita ng Diyos, yan po pinangangaral nila. Hindi po sila nangangaral tungkol sa mga religion. Kaya ngayon, halos ang pangangaral puro religion. Pinangangaral nila kanilang mga reliyon. Kaya nagkakaroon ng maraming batikusan. Batikos dito, batikos doon. Hindi gaya ng sinaunang mga lingkod ng Diyos sa Biblia, isa lang ang pinangangaral. Kaya walang batikos sa kanila. Kaya pag reliyon ang pinangaral mo, ang reliyon mo, pinangaral mo, sigurado may babatikos sa'yo. Naalala ko nung araw sa isang bahay, yung may-ari ng bahay, si ano yun, tawag sa kanya baby eh. Bible study ako ron. Nagkataon, merong umupa sa kanya ng isang Muslim, babae. Kaya sabi ko, ay mabuti, nandito ka, makinig ka, may Bible study kami ni baby ka ako, yung kasera. Tapos nalaman ko, Muslim pala siya.
Kaya sabi ko, pag Diyos ang pinag-uusapan, wala tayong pag-aaway. Kasi Diyos ang pag-uusapan eh. Kasi po pagka lalo na dito sa Luneta nung araw, ewan ko kung ngayon meron pa, sari-saring nililiyan, nagbabangayan dyan. Kaya sabi ko doon sa border na babae, wala siguro, walang problema. Kasi sa Diyos naman tayo. Diyos ang aking pangangaral. At di mano sinabihan ko, baka dumating ang punto, na bigla siya magalit. Kasi nga, Muslim siya. Kagaya nung isang pangangaral ko dito sa palengke, dito sa Reyes. Nangangaral ko nung araw dyan. Yung isa nagtitinda pala, Muslim. Ang pinangaral ko, yung nagpapasalamat sa Diyos. Kapag hindi kayo magpasalamat sa Diyos, mga demonyo kayo ako. Aba, nung matapos ako sa pangangaral, sabi niya, saan mo naman natutunan yan? Hindi ko alam na Muslim eh. Tapos ako, Muslim ako, sabi niya. O meron akong isang tanong sa'yo. Naniniwala ka ba sa sulat ng Biblia kako? Kung maniniwala ka, sasagutin kita. Pero pag hindi ka maniniwala, maghiwalay na tayo kako. Ba't ako magpapaliwanag sa'yo kung hindi ka naman naniniwala sa Biblia? Kaya kasi pinaniniwala niya Quran. So wala lang nangyayari. Iniwan ko siya. Eh bakit? Hindi siya naniniwala sa Biblia. O sasagutin ko sa Biblia. Hindi mo rin paniniwalaan. Yan ang mahirap. Kaya ako po bilang nagsisiyan ng Word of God, gumagamit akong Biblia. Unless na hindi po kayo naniniwala sa Biblia, wala na akong magagawa. Pero kung naniniwala kayo sa Biblia, yung aral ng Biblia, naniniwala kayo, mas lalo nyo dapat tanggapin ang aral. Mas lalo yung tanggapin. Bakit? Gumagamit tayo ng Biblia. So, yung nakasulat sa Biblia, sabi ni San Pedro, eto, napakaliwanag ko, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balita o salita ng Diyos na ipinangangaral sa inyo. Kasi ang Diyos mananatili siya. Diyos lahat ng nilikha ng Diyos mawawala. Yan nakikita nyong araw, nakikita nyong buwan, mga bituin. Lahat po yan mawawala. Pagdating na mapupugnaw lahat yan. Itong lupa na kinalalagyan natin, susunugin ng Diyos ito. Walang matitira dito kahit tabo. Tunaw lahat. Pero isa lang mananatili yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, doon sa Mateo 4:4, basahin po natin. Ito ay patungkol sa tao naman. Mateo 4:4. Ganito po nakasulat. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang mamumutawi sa bibig ng Diyos. Ang tao po kumakain. Kagaya ngayon, sila Nanay Tali, nag-almusal po sila. Anong oras na? Almusal pa lang. Mamaya, tanghalian na naman yan. Kung paano kumakain po tayo araw-araw, kasi meron tayong physical na katawan, kung nakikita nyo sa physical nyo, kailangan natin kumain. Kasi pag hindi ka kumain, manghihina ka, kaibigan. Pero hindi lang pagkain ang kailangan natin, sabi ni Jesus. Kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Kasi nga po, kailangan talaga natin ang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos, meron niyang ginagawa sa buhay ng tao. Diba sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
tingnan natin ang salita ni Jesus nang siya'y nangangaral dito sa ibabaw ng lupa. 1:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Yung turo at aral para ni Jesus, yun po pala ay spiritual. Kaya kapag nagiginig ka sa salita ni Jesus, ikaw ngayon ay kumakain ng pagkain pang-spiritual. Paano yon? Pinapapasok mo sa iyong puso. Kasi sa puso po nilalagay ang salita ng Diyos na ating naririnig, isinasa puso natin. At ang pagtingin ng Diyos sa tao, hindi ang itsura. Kasi kung itsura titignan ng Diyos, ay madidismaya siya. Hindi kasi pare-parehong maganda. Hindi pare-parehong ngita. Kaya nakatingin ng Diyos sa puso. Kaya yung salita ng Diyos, dito mo nilalagay sa puso mo. Kumbaga parang bangko ang puso mo, kaibigan. Kaya kung ano lumalabas sa bibig mo, ay galing sa puso mo. Yan kasi ang imbakan. O, halimbawa, palamura ka. Ibig sabihin, ang nakaimbak sa iyong puso ay pangit. Pero kung nakatira sa puso mo, salita ng Diyos, pawang lalabas sa bibig mo, mabuti. Kaya yan ang sukatan ng Diyos, ang puso natin. Di bali sana kung dalawa yung puso natin, kagaya ng isang awit. Nung araw, kata na, dalawa ang puso ko. Oh, isa kanan, isa kaliwa. Hindi, isa lang. Oh. Kaya tayo, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos na mananatili magpakailanman. Kung nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, matutulad tayo sa sinabi ni San Pedro, mananatili po tayo. Kung nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Oh. Doon sa Mateo 6:9, meron nakalagay doon eh. O babasahin ko nga. Ito yung turo ng Panginoon sa kanyang mga alagad na nagtanong sa kanila. Nagtanong sa kanya, sila Pedro, turuan mo nga kami manalangin, kagaya ni Juan na tinuturuan yung kanyang mga alagad. Sabi, ito ang turo ni Jesus sa kanila. Mateo 6:9, ay sa 10 o 9. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. 2, verse 10. Ikaw nawa mag-ari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maliwanag, sundin ang kalooban ng Diyos. Yung salita ng Diyos, pag ginagawa mo, sumusunod ka ngayon sa kalooban ng Diyos. Kapag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, approve. Mananatili ka, kaibigan. Kasi yung salita ng Diyos na mananatili, yun ang pinamumuhay mo, kaibigan. Kung mananatili yun, mananatili ka rin, kaibigan. Kaya sa ating buhay na ito, kaya sabi ni Jesus, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaibigan, mahirap ba yan? Mahirap bang mabuhay sa salita ng Diyos? O sadyang ayaw nyo lamang yung kasabihan na pag ayaw, meron dahilan. Pag gusto, di ba may magandang kasabihan? Dapat, pag narinig natin ang aral ng Diyos, na kung paano sinasabihan tayo, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay o pagkain araw-araw, dapat tayo mabuhay sa salita ng Diyos araw. Ibig sabihin, ipamuhay mo, kaibigan.
ang salita ng Diyos. Ipamuhay mo. Yung natutunan mo sa Bible study, yung naririnig mo sa pangangaral, dapat ipamuhay mo yan para manatili ka, kaibigan. Para wag kang matulad sa mga lilipas. Mawawala sa ibabaw ng lupang ito, kaibigan. Oh. Tingnan nyo si Pablo nung araw. Nung panahon na siya nangangaral, meron po siya sinabi ganito. Tingnan lang natin yung sinabi niya. Ito, 1 Timoteo 4:6. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw magiging mabuting lingkod ni Kristo kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. No? At abang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual at ng tunay na haral na sinusunod mo. Kaya maliwanag ang turo ni Pablo kay Timoteo. Timoteo, hindi lang ikaw ang kumakain, pati yung tinuturuan mo, kumakain din ng pagkain espiritual. Ibig ba sabihin nakakalamang si Pablo? Hindi. Parehas lang kayo. Wala naman sinabi si Jesus na ni Pablo na, mas marami sa iyo, Timoteo, ha? Kakaunti yung mga nakikinig, ha? Kaunti lang. Hindi. Pareho kayong. Sige, tingnan natin. At habang itinuturo mo ito, Timoteo, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual at ng tunay na haral na sinusunod mo. Dinudulutan mo rin. Parehas lang po, kaibigan. Walang lamang. Walang lamang. Dito sa isang talata, patingnan nga natin, meron pa isang magandang talata ng Biblia rito. Ito. Dito sa unang Korinto, chapter 9, verse 23. Ayon kay Pablo, ginagawa kong lahat ng ito halang-halang sa mabuting balita o salita ng Diyos upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Yung nakikinig ng Bible study gaya nito, pagpapalain ng Diyos yan. Kaya sabi ni Pablo, nakikibahagi lang ako ng pagpapala. Meron din siya pagpapala. Alam nyo, hindi po sayang ang panahon nyo kung kayo makinig ng salita ng Diyos sa ganitong klaseng pangangaral ng home Bible study. Kagaya nito, nasa loob tayo tahanan ni Nanay Tali. Barangay 104. Barangay 104. District 1, Tondo, Manila. Kaya, pag nangangaral, may pagpapala sila. At nakikibahagi lang ako, sabi ni Pablo. Kaya, may pakinabang talaga, kaibigan. Hindi nasasayang. Hindi po nasasayang ang inyong pakikinig. Meron akong babasahin dito. Dito sa unang Korinto, chapter 15:58, sabi ni Pablo pa rin, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Ito, Bible study, gawain sa Panginoon yun.
Kaya pag nakikinig kayo, naglilingkod kayo sa Panginoon Diyos. Ayan o. Ulitin ko Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon, gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi po nasasayang, kaibigan, ang pakikinig ng ganito. Dahil po ito ng pagpapala. Pagpapalay tayong lahat ng Diyos. Yun ang nakalagay At pag sinabi pagpapala ng Diyos, wala pong yun, walang limitasyon yun. Kumbaga sa gripo, pag binuksan mo, tuloy-tuloy tulo ng tubig. Unlimited gifts o regalo o pagpapala ng Diyos. Unlimited po yun. Ganyan po kabait ang Diyos sa mga nakikinig ng Home Bible Study. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na kami po ay pinakain mo ng aming pagkain pangkaluluwa. Salamat sa iyong mga pangako, sa iyong paniniyak na salitang pangako. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Ayun, may kasama tayong dalawa. Si Nanay Tali at ang kanyang manugang. Ayan. Sila pong dalawa nakikinig ngayon dito sa tahanan. Tahanan ni Nanay Tali. Tahanan po niya ito. Hindi niya inupahan. Bahay talaga nila. Na silang mag-asawa. Kanya lang, nabiyuda na po siya. Sige po, hanggang dito na lamang ang itong video. Sana kayo pong mga nanonood, merong naiwan sa inyo. Hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, suko na po ninyo. Panahon na po ng pagsuko natin. God bless us all po. Mga kaibigan kay Jesus, nagsasabing, God is good all the time.